Kung hindi ka pa rin gumagamit ng Inkscape, sana itong video na to ay makakonvince sa'yo na gumamit na rin nito. Ang Inkscape ay isang free and open source na software tulad ng Illustrator na pwede kang gumawa ng mga vector illustrations from scratch. Dahil open source ito, hindi mo na kailangang magbayad ng subscription fee or one-time fee para magamit ang full features nito. Meron ding malaking community ang Inkscape. Kung sakaling meron kang hindi alam na gawin, pwede kang pumunta sa mga Reddit na conversations para matulungan ka kung ano yung mga nagiging problem mo. Kaya ay meron kang mga projects na hindi alam gawin, pwede kang pumunta sa mga conversations sa Reddit or mga ibang social media platforms like sa Facebook or sa YouTube. For today's video, ituturo ko kung ano yung interpolate. In a few easy steps, makakagawa ka ng illustration na tulad nitong nasa screen na pwede mong gamitin sa mga projects mo like posters, invitations, at iba't ibang mga illustrations na gumagamit ng ganitong design. Mag-umpisa tayo sa definition ng interpolate. Ano nga ba ang interpolation? Ang interpolate, ibig sabihin nito ay to insert something into something else. Simply put, ang gagawin natin sa interpolation dito sa Inkscape ay mag-i-insert ng mga objects sa pagitan ng mga objects na pinili natin. In this case, itong dalawang lines, kung sinelect natin itong dalawa, magkakaroon ng mga lines din sa pagitan nila, depende sa parameters na ilalagay natin. Mag-umpisa tayo sa pinaka-basic na parameters. Isi-select ko itong unang line dito, itong cyan, and isi-select ko din yung magenta. I-click ko lang yung shift sa keyboard and i-click ko lang sa mouse. Then, let's go to extensions, generate from path, and interpolate between paths. Kung may lalabas na maliit na window dito, nakalagay dito yung mga parameters na isi-set natin. Mag-start tayo sa 1. Lagay natin dito sa exponent yung 1 and maglagay tayo ng steps na 5. And i-click ko itong live preview para makita natin kung ano yung magiging effect niya sa selection natin. Okay, so ang nangyari dito, pag 1 ang exponent, ang spaces ng mga lines na ma-generate ng interpolation ay equal ang spaces nila. And dito sa interpolation steps, ito yung kung ilang objects yung insert niya. So, 5 yung nilagay ko, kaya 5 din yung lumabas na lines dito sa pagitan ng dalawang objects. And halimbawa, ginawa kong less than 1 ito. For example, 0.3. And kung makikita nyo, yung mga lines na na-generate, nag-bunch up siya dito sa may pangalawang object na sinelect natin, doon sa magkakadikit, and doon sa first object na sinelect natin, naging maluwag yung space. Pag gagawin naman nating more than 1, for example, 1.5, hintayin lang nating mag-generate. And exaggerate lang din natin, gawin natin mas malaki yung number para mas madaling makita yung difference. Ayan, so pag more than 1 naman yung exponent, mas dikit-dikit yung mga elements doon sa first object na sinelect mo. Okay, punta tayo dito sa may interpolation method. Tignan natin yung magiging changes. Dito sa split paths into segment of equal lengths, ibig sabihin nito yung interpolation natin, yung mga na-generate na bagong lines, equal yung lengths nila. Kung isi-select naman natin tong discard extra nodes of longer path, i-select natin, and so, hindi muna natin makikita yung effect dito, pero titignan natin dun sa mga ibang lines. And
punta tayo dito sa may duplicate edit path. Naka-tick yung box niya. I-try nating i-untick yan. Tignan natin kung anong mangyayari. Dito tayo sa tatlong options dito sa baba. I-untick ko yung interpolate style. Originally, ganito siya. Pag naka-untick siya, pag naka-untick yung interpolate style, yung first object na sinelect mo, yun lang yung gagayahin niyang kulay. So, itong cyan na kulay natin, yun yung inadapt niyang kulay sa mga bagong lines dahil yun yung unang object na sinelect natin. Okay, so naka-off na tong interpolate style. I-check ko naman itong duplicate end paths. Ibig sabihin yan, magkakaroon ng duplicate yung mga original na paths na ginawa mo. Which is itong unang line. May duplicate yan. And itong magenta natin, nagkaroon din siya ng duplicate na line pero dahil hindi naka-interpolate yung style natin, meron siya, makikita nyo na meron siyang cyan na line sa gitna. Yun, na-duplicate kasi yung end paths niya. So, ibabalik ko itong interpolate style. Pag naka-interpolate yung style, ibig sabihin yan, i-adapt ng mga bagong lines yung closest na color doon sa objects na sinelect mo and magkakaroon siya ng gradient. So, in this case, yung magenta natin, unti-unti siyang nag-shift to purple and aquamarine and unti-unti siyang lumilipat doon sa may first line natin. Yun yung effect ng interpolate style. I-apply na natin to. And punta tayo sa pangalawang path natin. Itong may overlap. Ito yung mas cool yung nagiging result niya pag may overlap yung object. Tignan natin kung anong mangyayari dito. Isi-select ko yung mas manipis na line. Itong yellow. And isi-select ko din yung orange. Ulitin lang natin dito sa extensions. Generate path. Interpolate between paths. And gagawin kong less than 1 yung exponent niya. And maglalagay ako ng steps na marami. Sabi na natin 34. And click natin yung live preview. And dito, i-explain ko na dito yung itong interpolation method. Naka-select yung discard extra nodes of longer path. Mas makikita natin yung effect niya dito. Dahil dito sa may right side, nung interpolation natin, yung naging result ng interpolation, naputol yung mga objects dito dahil naka-select yung discard extra nodes of longer path. So, pinutol na yung mga mahahabang paths based doon sa mga object na sinelect natin. Kung subukan naman natin itong split paths, tignan natin yung magiging effect. Ayan, nag-extend yung mga interpolated na elements hanggang doon sa edge nung page natin. So, nag-extend siya para magpantay-pantay yung mga end ng paths. And, okay, i-click apply ko na to. Click apply. And, kung gusto natin ng i-undo ko muna yan.
Okay, inando ko muna siya. Isi-select ko to and experiment lang natin kung anong magiging effect pag sinelect naman natin yung thicker line dito sa baba. Oops. Delete natin itong background. Okay. So, ang ginawa natin kanina, una nating sinelect itong thinner na line and sunod yung thicker. And interpolate tayo. Bawasan muna natin yung step siguro. Like 25 or 24. Click apply. Subukan naman natin kung ang una nating sinelect ay yung mas makapal na line. Gusto ko siyang palitan din muna. Ano bang magandang kulay? Subukan natin to. Na para mapalitan yung kulay ng line na to, ipopress ko yung shift sa keyboard and isi-select ko yung kulay na gusto ko. Itong aqua. So, ang first selection natin, itong thicker line and sunod yung thinner line. Mag-interpolate ulit tayo. So, basically, ang difference niya, dahil ang exponent niya ay less than 1, nagdikit-dikit yung mga paths na nagawa ng interpolation doon sa second path na sinelect natin. So, kung halimbawa, ang sinelect natin, yung mas manipis, like yung itong nasa taas, nagdikit-dikit naman yung mga paths doon sa second object, which is itong orange. So, maganda mag-experiment ka dito sa interpolation na extensions ng Inkscape dahil unlimited yung magagawa mong mga designs gamit lang ito. Napaka-simple lang siyang gawin. And papakita ko na rin kung saan ko nga ba ginamit yung ginawa kong ganitong design. Pag nakagawa ka na ng mga ganitong designs, pwede mo na siyang i-apply sa mga iba't ibang projects. Like, dito, ginawa kong background sa passport invitation yung nagawa kong design gamit lang ang interpolate sa Inkscape. Malaki na yung magiging difference niya sa design nyo, pero very minimal effort lang yung kailangan mong gawin para mas mapaganda pa yung mga projects mo. Papansin nyo, medyo dull siya pag walang background compared dito sa isa. Naglagay lang ako ng mga background gamit ang lines na ginawa ko gamit ang Inkscape and ginamit ko yung feature na interpolate. Sana may natutunan kayo sa video na ito and follow for more tutorials like this and click the subscribe button. Thank you!